Kamusta at maligayang pagdating sa Innovation. Ako ang inyong host, si Lynn Lockmeyer, at maraming salamat sa inyong pagsama. Ngayon, tatalakayin natin ang mga bagong inobasyon sa health tech para sa pisikal at mental na kalusugan, kung saan nangungguna ang Israel. Una, ang ating mga pangunahing balita. Ang Clalit, pinakamalaking healthcare provider sa Israel, ay nadlunsad ng natatanging AI system na kusang lumalapit sa mga pasyente bago pa nila malaman na kailangan nila ng medical na atensyon. Dumalo ako sa kumperensya ng Clalit para malaman kung paano ito gumagana. Marami sa atin na nagkukwento ng mga sikreto sa mga AI tool natin. Ngayon, may kumpanyang Israeli na gumagamit ng teknolohiyang ito para magbigay ng 24 na oras, 7 araw sa isang linggo na suporta sa kalusugan ng isip direkta sa iyong telepono. Paano kung may sistemang nakakakita ng pasyenteng dapat bigyang atensyon bago pa nila ito malaman? Natuklasan ng Clalit, pinakamalaking health organization sa Israel, kung paano iscan gabi-gabi ang milyon-milyong medical na record. Tumutulong ito sa mga doktor makipag-ugnayan sa pasyente, magbigay ng payo sa pagsusuri, mag-refer sa espesyalista, at baguhin o simulan ang gamot kapag kailangan. Dumalo ako sa kumperensya ng Clalit para malaman ang ginagawa at reaksyon ng mga doktor sa bagong sistema. Mahigit 800 doktor at mga eksperto sa kalusugan mula sa Clalit Health Services, isa sa pinakamalalaking organisasyon sa Israel, ay nagsasama-sama sa kumperensya sa Tel Aviv. At syempre, ano pa nga ba ang maaring maging paksa ng kumperensyang ito, kundi ang AI? Pero hindi AI sa teorya lamang. Dito, ginagamit nila ito, sinusubukan, at isinasama sa aktual na klinikal na pagdedesisyon. Kaya sasali ako sa kumperensya para makita kung anong mga inobasyon ang inihanda ng mga klinika ng doktor dito sa Tel Aviv at sa Israel para sa atin. Tara na! Nangunguna sa pagbabago ang bagong AI Pro System, isang makabagong tuklas sa preventive, predictive at personalized na medisina. Tuwing gabi naming rerepasuhin ang lahat ng pasyente ng Clarity gamit ang algorithm bilang gabay. Pagkatapos, tinutukoy nito kung ano ang makabubuti at anong rekomendasyon ang ibibigay sa bawat pasyente na parang nangungunang doktor sa diabetes ang tumingin sa kanila gabi-gabi. Ginagawa ito araw-araw. Kaya 200,000 katao ang nakakatanggap ng ganitong uri ng pagbabago sa gamutan batay sa AI, kung saan pinagsasama ang datos mula sa pasyente at ang mga gabay at ginagawang tiyak na mga rekomendasyon kung ano ang makabubuti para sa akin. Ano ang tamang gamot para sa akin ngayon? Anong mga pagsusuri ang dapat kong gawin para hindi lumala ang kalagayan ko? Na hindi ako magkakaroon ng diabetes o problema sa bato. Sa tingin ko, ito ang kagandahan nito. Hindi ito tungkol sa teknolohiya, kundi sa pagbabago ng pangangalaga. Ito ang pangangalaga sa hinaharap at ngayon may teknolohiya na tayo para dito. Iyan ay kakaiba sa buong mundo. Walang masyadong mga organisasyong pangkalusugan na may 5 milyong pasyente at lahat sila ay naka-computerize sa isang sentralisadong paraan na ang impormasyon ay available at handang gamitin at ipatupad. Hindi lang yan ang medical na revolusyon. Nagbibigay kami ng wearable na walang cuff na monitor para sa 24 na oras na pagsusuri ng presyon ng dugo. Ang teknolohiya ay tinatawag na PPG. Pinapapailawan namin ang ugat ng dugo ng pasyente at kinokolekta ang refleksyon ng ilaw para makuha ang sukat. Kaya ngayon, makikita mo kung paano ang itsura ng isang eardrum at makikita mo ang berdeng bilog at ang check mark. Katulad ng Waze. Nasa destinasyon na ako, makikita mo na ang eardrum. Malinaw na malinaw. Marami pa tayong ibang uri ng pagsusuri na pwedeng gawin ni Tito at mayroon pa tayong mga karagdagang aparato na pwedeng ikabit kay Tito, tulad ng SpO2, blood pressure at iba pa. Kaya maaari kang magkaroon ng iba't ibang uri ng pagsusuri sa ginhawa ng iyong tahanan at makakakita ka ng doktor sa loob ng 15 minuto. Ito ay isang istasyon para sukatin ang lahat ng vital signs. Halimbawa, pupunta ka sa klinika
Sa halip na papuntahin ka pa ng doktor sa NARS para magpa-blood pressure at iba pa. Pagpasok ng pasyente sa klinika, alam mo na pwede niyang suriin ang sarili niya sa istasyon at lahat ng datos ay otomatikong ipinapadala sa doktor. Ngayon, para sa mga taong nagtatrabaho araw at gabi para panatilihing buhay tayo, ang mga kagamitang ipinapakita rito ay huhubog hindi lang ng ating kinabukasan, kundi pati na rin ng kanila. Ang pangunahing benepisyo ng AI ay ang kakayahan nitong suriin ang mga pasyente at tukuyin ang pinaka-nangangailangan sa atin. Talagang masaya kami na mag-monitor ng mga pasyente mula sa malayo nang hindi na nila kailangang pumunta at makita kami. Kaya gawin ito sa isang bagong paraan, sa isang konektadong paraan. Excited din kami tungkol sa mga robot na darating sa loob ng ilang taon kahit sa kalid. Tumutulong ito sa mga NARS at binabawasan ng oras sa gawaing admin. Nandun sila kasama at kausap ang pasyente, tama ba? Dahil anuman ang gawin natin, ang puso ng mga NARS ay nandoon pa rin. Nakita ko ang AI bilang isang kasangkapan, isang mahalagang kasangkapan, isang kailangan na kasangkapan sa bawat klinika, sa bawat punto ng pangangalaga. Gagamitin ito bilang gabay, bilang tulong para sa mga doktor sa pag-diagnose at paggamot. Magiging kasangkapan ito tulad ng aking stethoscope o ng mga makinang sumusukat ng presyon ng dugo. Ang AI ay isa pang kasangkapan o katulong. Sige, higit pa ito sa kasangkapan, alam ko, pero yun ang hinaharap ako. Ngayon, tungkol naman sa AI na makakatulong sa iyong kalusugan sa pag-iisip matapos ang 2.5 taon ng digmaan, sinasabi ng mga eksperto sa kalusugan ng pag-iisip na milyon-milyong Israeli ang nahaharap sa stress, pagkabalisa at trauma, kung saan ang mga reservist ang isa sa pinakamatinding na apektuhan. Sa grupong ito, hindi bababa sa 60% ang nangangailangan ng psikolohikal na suporta. Ngunit marami ang nahihirapang humingi ng tulong dahil sa stigma, kakulangan ng oras o lumalalang kakulangan ng mga therapist. Dito, pumapasok si Kai AI. Isa itong AI na nag-aalok ng emosyonal na suportang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Para sa karagdagang impormasyon, kasama ko ngayon ang CEO at co-founder ng Kai AI, si Alex Frankel. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon, Alex. Kuwentuhan mo ako tungkol kay Kai AI dahil anong mga uri ng problema ang kaya nitong matugunan? Ang Kai ay sinanay ng mga tao, ng mga clinician, at sumusuporta ito sa malawak na hanay ng mga emosyonal na hamon. Ang dalawang pinakasikat ay siyempre ang pagkabalisa at depresyon. Kaya ang suportahan ni Kai ang iba pang emosyonal na issue tulad ng kalungkutan at iba pang hamon. Kaya kapag tinitingnan natin ang sistemang ito, nabasa ko ring ipinatupad mo ito, gaya ng pilot sa Ukraine. Iba-iba ang bawat sitwasyon at tao. Magkaiba ang digmaan sa Ukraine at Israel. Paano mo masisiguro na personalized ang bawat plano? Iyan ang isa sa mga bentahe ng AI. Pwedeng magsagawa si Kai ng paunang screening na rerepasuhin ng human clinician at aayusin ang programa para sa bawat tao. Iba rin si Kai depende sa audience. Kaya pagkatapos ng 7 ng Oktubre, inilunsad namin si Kai sa wikang Hebrew dito sa Israel at nakipagtulungan kami sa mga reservist. Pero nakipagtulungan din kami sa mga estudyante sa paaralan, mga estudyante sa high school. Nakikipagtulungan kami sa mga taga-Ramat Gan. At dahil iba-iba ang audience, ina-adjust namin ang AI ayon sa bawat sitwasyon ng paggamit. Kaya kapag halimbawa isang pasyente, kung may nagpapakita ng senyales ng pag-iisip ng pagpapakamatay o matinding pagkabalisa, paano ito hinaharap ng Kai AI? Malaki ang pagkakaiba ng Kai at ChatGPT dahil laging may kasamang tao si Kai. Sinanay din si Kai na matukoy ang emosyonal na pagkabalisa at iakyat ang kaso. Agad itong magbibigay ng babala sa isang tao. Meron kaming tahong nakaantabay 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, at kung matukoy namin na may tunay na panganib, magpapadala kami ng suporta. Sa kasamang palad, nangyari ito sa Israel at ibang bansa rin. Ilang linggo pa lang ang nakalipas. Nailigtas namin ang isang batang ina na labis na nalulumbay habang ibinabahagi niya iyon kay Kai at nagawa naming tulungan siya agad. Kaya napakahalaga nito. Patuloy kayong nagmo-monitor kasama ang mga taong sumusuporta sa AI para patuloy na bantayan ang sitwasyon.
dahilan kaya ito natatangi sa buong mundo. Ano po ang masasabi ninyo? Ito ba ang kalamangan ng Kai AI kumpara sa tradisyonal na AI o sa tradisyonal na tulong ng psikolohiya? Maraming kalamangan si Kai. Napakahusay ng AI sa pagtukoy ng pagkabalisa, sa pagbibigay ng psychoeducation at tuloy-tuloy na suporta. At gumagana ito 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Kaya nating palawakin ang emosyonal na suporta sa daan-daang libo hanggang milyong tao. Sa kabilang banda, nakatrabaho na ni Kai ang higit 200,000 tao. Nagsasagawa kami ng randomized clinical studies. Nakipag-partner kami sa American Psychological Association para ma-validate at maaprubahan si Kai at may pakitang ligtas at ethical ito. Kaya ilan yon sa mga bentaha kapag inihambing mo si Kai sa isang pangkalahatang modelo. Hindi mo inaasahan na gagamit ang developer ng generic na modelo o ang doktor ng ChatGPT. Ang bawat professional ay magkakaroon ng sariling conversational AI bilang co-pilot. Isang makabagong kasangkapan ito na maaaring magbago ng kinabukasan ng mental health care. Salamat Alex Frankel, co-founder ng Kai AI, sa pagsama sa amin ngayon. Salamat. Dati ay itinuturing na tabu, pero unti-unti nang pumapasok sa mainstream ang mga psychedelic na droga. Pinapabilis ng White House ang paggamot gamit ang mga sangkap na nakabatay sa ibogaine. Isang posibleng malaking pagbabago sa laban kontra depresyon, PTSD at adiksyon. Suportado ng dumalaking pondo mula sa pamahalaan at milyong-milyong pamumuhunan, ang tanong ngayon ay kung ang psychedelic therapy ay malapit ng baguhin ang pangangalaga sa kalusugan ng isip. Kaya para sa karagdagang impormasyon, kasama ko ngayon si Itamar Glatz. Ikaw ang Executive Chairman ng Syrinx. Maari mo bang ipaliwanag kung ano ang ibogaine at ano ang mga benepisyo nito kumpara sa ibang psychedelics? Sa totoo lang, ang ibogaine ay isang natural na psychedelic, hindi tulad ng MDMA o LSD na gawa ng tao. Ito ay nagmumula talaga sa kalikasan. Natuklasan ito maraming taon na nakalipas sa gitna ng Afrika at ginamit ito ng mga mandirigma doon sa loob ng mahabang panahon. Sa kasalukuyan, matapos ang halos 30 taon ng paggamit ito sa Pransya bilang antidepressant at gamot laban sa pagkapagod. Ginamit ito ng 30 taon hanggang itinigil noong 1965 dahil sa abuso. Ngunit ngayon ay bumabalik na. Ang ibogaine ay isang napakalakas na psychedelic at naniniwala kami na kapag ginamit ito sa napakaliit na dosis, minimal na dosis, sa loob ng 14 na araw ay sapat na upang mabago ang paggamot sa depresyon para sa mga pasyenteng hindi tumutugon sa karaniwang paggamot sa depresyon. Kaya, bakit mo sa tingin na yon ang panahon na nagbabago na ang pananaw ng US tungkol sa psychedelic na ito? Sa totoo lang, una sa lahat, ito ay nagmumula mismo sa gobyerno at mula mismo sa presidente. Sa pagkakaintindi ko, interesado rin siya sa mga ganitong aktibidad at sa mga ganitong gamot. At nakikita natin na ito ay napakahalaga dahil wala tayong mga bagong gamot sa larangan sa isang banda. At sa kabilang banda, may ilang mga psychedelic na matagal nang ginagamit at paulit-ulit na ginamit sa loob ng maraming taon. Kaya ito ay mas lalo pang pinag-aaralan sa mga clinical trial at dahil dito ay mas napapalapit na ito sa merkado. At paano naman sa Israel? Paano ito tinatanggap dito? Sa Israel din, sa tingin ko, maganda ang pagtanggap dito dahil maraming mga psychiatric na grupo ang nagsasagawa ng pag-aaral gamit ang ibogaine, psilocybin, MDMA at LSD, pati na rin ang iba pa. Ito ang inaabangan ng psychiatric community sa Israel. Naniniwala akong umaasa sila sa mga bagong gamot na maaaring ma-develop. Sa tingin mo ba hindi lang ito hype, isa talaga itong bagay na maaring magbago ng mental health care sa hinaharap? May ilang clinical studies na nagpapakita ng bisa ng psychedelics, hindi sa ibogaine kundi sa iba pa. Pero naniniwala kami na ito ay mapapatunayan at mapapatunayan pa sa mga clinical studies na gagawin sa mga susunod na taon. Maraming salamat Itamar Grotto, Executive Chairman ng Syrinx, sa pagsama mo sa akin ngayon. Salamat, paalam. Ngayon, mula sa pagtigil ng maagang panganganak,
hanggang sa pagdadala ng blood lab sa iyong palad at pagbibigay daan sa mga doktor na subaybayan ng pasyente ng malayuan at real-time, itinutulak ng mga Israeli startup ang hangganan ng inobasyon sa healthcare. Sa Biomed Israel, ilan sa mga pinakamakabago nilang startup ang nagpapakita ng mga teknolohiyang maaring magbago ng hinaharap ng medisina. Nagulat si Natasha Kirchik. Ngayon, nasa Biomed Israel tayo, napapaligiran ng mga Israeli startup na gumagawa para maiwasan ang pinakamalalalang issue sa kalusugan sa mundo. Sa Israel, may humigit kumulang 1,600 kumpanya sa sektor ng life sciences. Susuriin natin ang ilang kumpanyang nagsisimula pa lang ngayong 2026. Ngayon, ang unang kumpanyang makikita natin ay nakabuo ng isang device na layuning maiwasan ang preterm birth. Isa ito sa mga pinakakaraniwang issue sa pagbubuntis. Pwede mo bang sabihin tungkol sa device na ito? Ano tawag dito at paano gumagana? Kami ang Pregnant Tech. Ang device namin ay elastic silicone ring na nilalagay sa taas ng cervix para maiwasan ang kusang maagang panganganak. Ito ang pinakakaraniwang delikado at magastos na komplikasyon ng pagbubuntis. Isa sa bawat 10 sanggol ay pinapanganak ng wala sa oras sa buong mundo. 1 milyon sa mga sanggol na ito ay hindi nakakaligtas at mahigit 1 milyon ang nagkakaroon ng mga komplikasyon. Saan ngayon available ang device na ito? Nasa clinical stage pa kami na yon. Nagsagawa kami ng 2 matagumpay na clinical studies kung saan ang mga babae ay may 50 hanggang 60% tsansang manganak ng maaga. Sa pag-aaral na ito, 70% ng mga babae ay nangganap sa tamang panahon. Ang kanilang pagbubuntis ay naging madali at normal, walang komplikasyon o pagka-ospital, at pinalabas din ang kanilang mga sanggol 2 araw matapos manganak tulad ng karaniwan. Ngayon, ang susunod na Israeli company na ipapakita natin ang gumawa ng isa sa mga kauna-unahang portable na laboratorio para sa pagsusuri ng dugo. Isang laboratorio ito na nabibibay daan para makuhanan kaagad ng dugo saan man sa mundo at makuha kaagad ang resulta. Tara, tingnan natin. Ginawa naming mas accessible ang madalas na hinihinging lab test ng mga doktor. Gamit ang finger prick, kukuha ka ng dugo, ilalagay dito at papasok ito sa patented na solusyon. Ito ay isang single-use na tinatawag naming cartridge. Ilalagay mo ito sa aming device na isang fully portable na solusyon na nakikita mo dito. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita mo na ang resulta sa screen. At ang mga doktor o nurse ay maaari magdesisyon agad kung kailangan mo ng gamutan para sa anemia at kung anong klaseng gamutan kung may impeksyon ka at kung kailangan mo ng antibiotics o hindi. Maaring ito ay maging malaking pagbabago sa mga liblib na bahagi ng mundo. Tama. Ginagamit na namin ito sa Italia at pati na rin sa UK. Pero magpapatupad din kami ng pilot test sa Africa sa mga pinakaliblib na lugar na. Maisip mo. Lahat tayo gusto ng nagbabantay sa atin palagi. Ang susunod na device na ipapakita ay Raphael, na ipinangalan sa Anghel ng Kalusugan. At iyon ay dahil ito ay isang device na inilalagay mo sa iyong katawan at minomonitor nito ang lahat mula sa tibok ng iyong puso, baga hanggang sa temperatura ng iyong katawan. At ipinapadala ang lahat ng impormasyong iyon pabalik sa iyong doktor kung sakaling may mali. Ngayon, suot ni Tal ang device at makikita natin sa screen ang lahat ng kailangang malaman tungkol sa kung paano gumagana ang kanyang katawan. Ito yung app kung saan may access ang mga doktor sa lahat ng impormasyon ng pasyente. Tama ba? Oo, tama. Kaya ang nakikita natin sa screen ay ang kondisyon ng puso, kondisyon ng paghinga, makikita rin natin ang presyon ng dugo at may mga bagong prediksyon na ginagawa pa namin. Pinakamahalaga ang maagang prediksyon ng paglala ng problema sa paghinga para makaiwas agad sa medical na emergency. Kung kailangan manatili ng pasyente sa bahay at ayaw magtagal sa ospital pero gusto pa ring malaman ng mga doktor ang kalagayan niya, ito ang nagsisilbing mata ng mga doktor na nagbabantay sa pasyente. Dahil dito, ginagawa naming posible ang ligtas na pagpapa-ospital sa bahay. 3 lamang ito sa mga makabagong solusyon sa kalusugan na nagmula sa Biomed Israel Conference ngayong taon. Isang silip kung paano binabago ng mga lokal ang industriya ng pangkalusugan sa buong mundo mula sa Israel. Ako si Natasha Kirchik para sa I24 News. Magkita tayo ulit sa susunod.
Isantabi muna natin ang usaping pangkalusugan. Isang hurado sa California ang nagbasura sa kaso ni Elon Musk laban sa OpenAI at sa CEO nito na si Sam Altman, na nagpasya na ang kaso ay isinampa ng huli na para ituloy. Pinatitigil ng desisyon ang reklamo ni Musk na nilabag ng OpenAI ang orihinal nitong layunin bilang non-profit matapos ang kanyang maagang pamumuhunan na $38 milyong. Ngunit, malayo pang matapos ang mas malawak na labanan sa pagitan ng dalawang karibal sa teknolohiya dahil nanako na si Musk na aapela siya. Kasama ko ngayon si Joe Brown ng I24 News para ipaliwanag ito. Joe, salamat sa pagsama. Tungkol saan nga ba ang kasong ito? Sa totoo lang, ito ang Messi at Ronaldo ng Silicon Valley, si Elon Musk laban kay Sam Altman. Matagal na itong namumuo. Kailangan nating balikan ang 2015 nang itinatag ni Greg Brockman at Sam Altman ang OpenAI na sinuportahan ni Elon Musk. Ang orihinal na plano ay si Elon Musk ang magbibigay ng pondo. Siya ang magiging pinagmumulan ng pera habang si Sam Altman naman ang magiging mukha at magtutulak nito pasulong. Siya at si Brockman ay tutulong din sa mga bagay na nangyayari sa likod ng eksena. Makalipas ang ilang taon, sinabi ni Elon Musk na hindi siya sang-ayon sa kanilang direksyon. Nag-alok siya na bilhin ito o isama ito sa Tesla. Hindi pumayag si Altman. Umalis si Elon Musk. Makalipas ang ilang taon, nagtayo siya ng sariling AI company, ang xAI, na sumikat dahil kay Grok. Ngayon, isang taon matapos yon, nagsampa siya ng kaso na nagsasabing nilabag ni Sam Altman ang orihinal na layunin ng OpenAI na dapat ay isang non-profit, isang bagay na magpapasulong sa sangkatauhan gamit ang AI. Ngayon, timing ang dahilan kaya ito ibinasura. Nagkaisa lahat, lampas na sa Statute of Limitations. At ang katotohanan ginawa niya ito matapos magsimula ng sarili niyang AI na kumpanya na may sarili niyang malakas na pinansyal na suporta, nagdulot ito ng ilang pag-aalala. Ipinapakita nitong hindi niya ito ginagawa dahil naniniwala siya rito. Gusto lang niyang hadlangan ng isang kalaban, siguro ang pinakamalaki sa artificial intelligence. Gagamitin niya ang personal niyang ugnayan kay Sam Altman para subukang baliktarin ito laban sa kanya. Kaya hindi ito nagtagumpay. Matagal bago niya ito inilabas sa ilalim ng panunumpa at tinawag pa niyang sinungaling si Sam Altman. May konting epekto ito sa reputasyon ni Altman, pero sa tingin ko mas malaki ang tama kay Musk. Dahil dito, nagmukha siyang mapagiganti, mababaw, at isang taong handang pabagsakin ng isang karibal na kumpanya para lang sa sarili niyang kasakiman. Oo, kasi parang mas mukhang personal na alitan ito kaysa sa purong negosyo lang. Ano sa tingin mo? Gaano kahalaga ang desisyong ito para sa OpenAI at kay Sam Altman? Hindi naman ito makakaapekto sa negosyo niya. Magpapatuloy lang sila. Hindi mahalaga ang resulta dahil mag-aapela rin si Musk na yon. Oo, mag-aapela si Musk. Malabo ring may mangyari dito. Dinidemanda niya ng $134 na bilyong ang OpenAI na halos magpabangkarot sa OpenAI. Ano? Magkano? Magkano? $134 na bilyong. Bilyon na may B. At kailangan niya ito. Maging tapat tayo. Kailangan niya talaga ang perang ito. Oo. Oo. Kung may kailangan pa si Elon Musk, yon ay $134 na bilyon pa. Pero dapat din siyang bigyan ng kredito dahil sinabi niyang gusto niyang ilaan ang pera sa kawanggawa, hindi sa sarili niya. Oo, pero anong klase ng kawanggawa naman kaya? Tesla siguro, hindi ko alam. Pero sa totoo lang, binibigyan nito ng go signal ang OpenAI na ipagpatuloy ang direksyong tinatahak nila. Plano nilang gawin ang isang kakaibang modelo ng negosyo, kung saan sila ay nasa ilalim ng isang non-profit, pero ang mismong negosyo ay patatakbuhin para kumita. Sa madaling salita, parang dalawang antas ito. Sa itaas, makikita ang ginagawa ni Sam Altman. Siya ang gumagawa ng desisyon para sa non-profit. Pero para maging financially viable, lalo na sa lumalaking at sobrang kompetitibong mga merkado ng artificial intelligence, kailangan mo ng kompetisyon. Kailangan mo ng pera na pumapasok dito. Kailangan mong maghanap ng paraan para lumaki kaysa sa iba. Kailangan mong palawakin ang iyong mga data center. At yan ang gusto niyang gawin. Ito ang mapapahintulot sa kanya na ituloy yon. Sa isip niya, kahit hindi sanayon si Elon Musk, pero sa isip ni Sam Altman, itutuloy pa rin niya ang pagsusulong ng artificial intelligence para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Pero pamamahalaan niya ang negosyo bilang isang bagay na makakalikha ng kita para sa sarili niya. Kung tama ang pagkakaintindi ko, negosyo ito. Hindi para sa sarili niya. Iyan ang mahalaga. Sige, ang non-profit ay siya mismo.
Ang non-profit ay dalawang antas na negosyo. Kagaya ng nabanggit ko, siya lang ang nagdedesisyon para sa layunin ng non-profit. Pero ang negosyo ay hindi pinapatakbo na parang isang non-profit. Sabi niya, hindi ito kikita ng anumang tubo, wala siyang balak ibenta ang OpenAI. Gusto pa rin niyang gawing isang malaking tagumpay ito na magpapasulong sa produktibidad ng tao sa hinaharap. Pero ayaw niyang kumita kahit isang sentimo mula rito. Pero sa takbo ng AI market na yon, kailangan niya magdagdag ng dagdag na lakas para masigurong mas mabilis siyang lalago kaysa sa mga tulad ng Microsoft o xAI mismo. Pero hindi ba yumaman din siya ng husto dahil dito? Signer si Sam Altman. Kung ibebenta niya ang OpenAI, mari siyang maging multibilyonaryo. Kung titignan mo ang net worth ni Elon Musk na trillion na ngayon, hindi ko lang na-check ang Forbes kamakailan. Batay yon kung ibebenta niya lahat ng kanyang mga kumpanya. Wala siya nyon sa anyo ng liquid assets. Wala ring ganong kalaking liquid assets si Sam Altman. Kung ibebenta niya ito, kikita siya ng mga bilyon. Baka sa hinaharap gusto niya rin itong ibenta. Nagkaroon ng ilang reklamo tungkol sa kanyang asal at kung ano ang mga layunin niya para sa OpenAI. Kaya noong 2023, tinanggal siya sa kanyang posisyon. Naibalik lang siya sa posisyon matapos ang matinding pagtutol ng mga empleyado. Kaya sa hinaharap, maaring gusto niyang ibenta ang kanyang negosyo. Maaring gusto niyang kumita. Sa nayon, sinabi niya sa ilalim ng panunumpa na hindi niya iyon gusto. Layunin niyang paunlarin ang OpenAI para sa sangkatahuhan. At ito ang gusto niyang gawin mula simula. Gusto niya pa rin ituloy ito, hindi sang-ayon si Elon Musk. Pero si Altman ang pinabora ng korte, hindi dahil sa argumento niya, kundi sa teknikalidad. Matagal bago na isampa ni Elon Musk ang reklamo. Oo, umaapela si Musk kaya posible pa rin siyang mawala ng mahigit $100 bilyong. Hintayin natin ang resulta. Sino ang nakakaalam? Malaking dagok ito sa pananalapi ni Elon Musk. Tama, sobrang laki talaga. O sige, sana ay maging maayos ang lahat para sa kanya. Salamat, Joe. Hangad namin ang lahat ng mabuti para sa iyo. Talaga. At hanggang dito na lang tayo sa araw na ito. Ako ang inyong host, Len Bachmeyer. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng Innovation Nation. Maraming salamat sa panonood.